morning sa ating lahat guys. Update tayo guys dito sa ating maliit na taniman ng ampalaya. Ito yung pre-prepare natin noon. And ngayon lang tayo makapag-update guys dahil sa mga sunod-sunod na activity natin sa trabaho guys. So yun, update ko lang kayo dito. And yung trellis natin patapos na dito sa side, tapos na guys. Sa taas ongoing pa lang yung paggawa natin guys. So yun, update ko lang kayo ng konti sa mga tanim natin. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, subscribe na kayo. Pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong ma-update sa mga video po na ating gagawin. Ayan, ito guys yung ating tanim. Ayan, tapos na yung natin guys, trellis natin. Sa side, diamond trellis. Tapos sa taas, lagay lang tayo ng ayan. Ito guys, string na diretso lang. Ayan. Wala tayong mortality sana guys, kaya lang may mga ilan na putol. Ito na yung itsura ng ating tanim guys. Yan. Tapos dito sa kabila nagtanim tayo ng sili, pero maraming namatay guys dahil sa mga alagang manok. Ayan. So yun, napakaganda guys nung paglaki ng ating ampalaya. Ayan, kagapang na rin sila, pataas pataas guys. Ayan. So ang maganda dito sa ampalaya, pag maagang nagawa yung trellis dito sa side, ayun, hindi siya nakagapang dito sa lupa o kaya dito sa plastic mulch. Yun yung kagandahan. So medyo makakaiwas tayo sa mga sakit guys na pwedeng dumapo sa kanyang dahon. Ayan, yun yung isa sa pinaka idea ko, kasi dati ginagawa ko kagapang pa lang din yan sa lupa. Pero pag umulan kasi, ayun, medyo yung mga dahon niya tatalsikan ng mga lupa and nagiging cause din po ng sakit guys, mga bakterya. So yun yung ginawa ko ngayon. Maaga ako naglalagay ng trellis and mababa lang yung paglagay ko, nakatutok dito sa kanyang puno para in case lumaki, diretso na siya sa pagkapit dito sa ating trellis guys. So kahit hindi mo na siya subaybayan, okay lang. Actually ito guys, 4 days hindi ko siya gaanong napapasyal, sinisilip-silip lang natin. And siya na yung kusang guys, kusang kumapit dito sa kanyang trellis. Yun yung isa sa pinaka idea na gusto kong ibahagi sa inyo. So dito sa kabila naglagay tayo ng sili. So yung mga namatay, na lang tayo dyan guys, tatamnan natin ulit. Tapos dito sa gitna, ayan, naglagay din tayo dito ng ayan, eto. Yun, naglagay tayo ng pakwan guys. So experimentation natin, kasi hindi pa natin gaanong gamay magtanim ng pakwan. Ayan. Then yung iba, ginawa ko dahil sobra yung ating binhi ng ampalaya. Ayan o. Nagtry tayong magtanim ng dalawa sa isang puno. Tignan natin guys kung ano yung magiging nito, result nito, kung maging maayos ba, okay ba yung dalawa sa isang
hole, isang butas. Ano guys, so yon. Ayan guys, oh. Hindi siya gaanong nakakapit. Ayan. Ayan. So yon. Ito na yung update natin guys sa ating ampalaya. Ayan, 2 puno din to guys. Ayan, gaya nga nung sabi ko sa inyo, sobra yung ano natin, binhi natin. So, try natin ng 2 sa isang. Ayan. Tignan nyo nangyari sa ating sili guys. Ayan o. Nangyari dyan guys, mainit yung nailagay natin na lupa. So, part pa rin ng ating experimental sa pagtatanim. Naglagay tayo dito ng kung alam nyo po yung ipa, ginagawa ko kasi dun sa kulungan ng aking baboy. Naglalagay ako dun ng ipa para dun po tumay yung mga native natin na baboy. So yung ipa na galing doon na in-stock natin, yun yung nilagay natin dito. And mainit guys. Ayan o. Pero yung iba, okay naman. Kaligtas naman sila. Ayan o. So mainit. Dahil hindi natin nakasikaso, hindi tayo nakakapagdilig sa kanyang puno. Ayan. Kaya, ganun yung nangyari. So, sa pagtatanim guys, importante, meron kang sariling observation based dun sa result ng mga tanim mo. Para sa susunod na pagtatanim mo guys is mayroon kang basis. Ayan. Ayan. Kagaya nito, first time kong magtanim ng pakwan. So, meron tayong observation dito guys. Ayan. Kung kailangang mag-take note ka sa sa notebook mo para meron kang basis sa susunod na pagtatanim. Ayun, mas maganda yun guys. Then meron din, ayan, meron pang isang ampalaya dito guys. So ang ganda nung nung dahon niya. Ayan. Ito yung sign ko guys na maging maganda yung ampalaya pag yung kulay niya ay ganito. Yung hindi siya berdeng-berde. Tapos yung dahon makintab na yellowish siya guys. Ayan. So yun, pakwan natin guys. Ayan, next project natin doon. Ayan, kung nakikita ninyo, may mga butas na yan guys, pero hindi pa tayo nakapag-prepare ng binhi niyan. Mayroon na ring tanim na yan guys, sili. Inuna natin yung sili guys. And yung talong natin, surprise po sa inyo. Abangan ninyo guys kung ano na yung naging result nung talong natin. Ayan. So, ayan, malapit na rin tayong matapos dito sa taas ng trellis ng ating palaya. Ayan. Try nga natin guys yung ganitong distance. Kung kaya niyang takpan pag gumapang na siya sa taas. Ayan. So, yun lang guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na kayo. Pag-click na rin yung notification bell para lagi kayong ma-update sa mga video na ating gagawin. God bless po sa ating lahat, sa mga subscribers ko dyan and laging sumusubaybay sa aking mga video. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat.